Nadiskubre ang kaliwat ka ng mga sirang flood control projects. O ito na, Maricel, sa bayan ng Mexico sa Pampanga. Ang slope protection sa Abacan River sa Barangay San Jose, Malino, kita na halos ang mga bakal sa loob. Nagtamo nga ito ng malalaki at mahahabang bitak kasunod po ng halos 3 linggong ulan na dulot ng habagat. Tuluyan ang gumuho ang iba pang bahagi ng dike. Ganyan din ang sitwasyon sa mga katabing barangay sa Suklaban. Mahaba-habang riprap ang nawasak nitong nakaraang linggo lamang. Ayon po sa ABC, President ng Bayan ng Mexico, tila tinipid ang mga materyales na ginamit sa flood control project. Naunang sinampahan sa ombudsman ng patong-patong na reklamo si dating Pampanga Congressman Dong Gonzales, ilang kaanak nito at mga dating tauhan ng DPWH kaugnay po sa mga flood control project sa probinsya. Ramdam na ramdam talaga natin yan kada umuulan. Samantala, nailigtas ang 10 tauhan ng lumubog na tugboat sa Botolan, Zambales. Tumalon na sa dagat ang mga tripulante matapos tumagilid ang bangka. Kasunod niyan ay ang tuluyan nitong paglubog dahil sa malalakas na alon. Bago yan, may narinig umanong malakas na kalabog. Tinitingnan ang posibilidad na tumama ang bangka sa metal debris. Hindi naman napinsala ang fuel tank ng bangka na may kargang 15,000 litro ng diesel. Patuloy pa rin ang pag-monitor ng Philippine Coast Guard sa banta ng oil spill. Nakatakot yung Iimbestigahan pa ang sanhi ng insidente. Nakakatakot po yung video. Tumayuin. Oo, as in lumubog yung bangka. Yung bangka po. Mga kapatid, samantala sa iba pang balita, nakuryenteng isang babaeng tumawid sa baha, dyan po yan sa Kalumpit sa Bulacan. Ayon sa mga kaanak ng biktimang si Rian Joy Martinez, nasa evacuation center sila. Umuwi sa kanilang bahay si Rian Joy para po kumuha ng ilan pang naiwang mga gamit. Habang tumutulay sa hanggang leeg na baha, nadulas po ang dalagita. Napakapit daw ito sa nakalaylay na kawad ng kuryente, diretsyong nahulog sa tubig. Doon na po ito nakuryente. Naisugod pa ang biktima sa ospital pero naideklara ring dead on arrival. Kritikal ang isang rider matapos sa salpukan ng 2 motorsiklo sa Cebu City. Sa video, kitang maluwag ang intersection ng mangyari ang salpukan. Parehong tumilapon ang mga sakay. Nakabangon ang nasalpok. Napatayo rin agad ang angkas ng isa pang motor. Pero ang nagmamaneho, naiwang nakabulagta sa kalsada. Sa paunang investigasyon, beating the red light ang rider na may angkas. Critical ngayon ang 59 anyos na rider habang nagtamo ng minor injury ang kanyang sakay at ang nabundol nilang rider. Samantala na ibalik na po ang naputol na kamay ng isang pulis sa San Jose, Camarines Sur. Naputol nga ang kamay ni Police Sergeant Noli Miranya matapos tagain ng lalaking nag-aamok. Arestado na po ang lalaki na nabaril din sa binti at sa paa. Agad namang dinala sa Bicol Medical Center ang pulis kung saan ito matagumpay na naoperahan. Ay salamat naman. Tumagal po ng 8 oras ang operasyon. Oobserbahan pa kung may gagalaw niya itong muli ng maayos. Tiniyak po ng PNP ang pagbibigay ng tulong at benepisyo sa nasabing pulis. Ginawaran siya ng medalya bilang pagkilala sa kanyang katapangan at dedikasyon sa kanyang serbisyo. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.